Hello, ako yung kunyang na Hong Kong. Welcome to my channel. Ayan ang pagbabalik ng inyong kunyang. Sorry po dahil matagal ako hindi nakapag-upload ng aking mga videos. Sorry sa mga nag-aantay at mga nagme-message sa akin kung bakit wala akong upload. Na busy lang po ang inyong kunyang. At ngayon, meron tayong pag-uusapan at may nabasa akong katanungan sa comment section na kung sulit ba ang pag-aaral ng caregiver dito sa Hong Kong. For me, ito ay base sa aking experience lang ha. Dahil nag-aral po ako ng caregiver dito sa Hong Kong sa halagang 2,200 Hong Kong dollars. I-convert nyo na lang po yan into peso. Sulit ba yung binayad ko at sa aking pag-aaral ng caregiver? So, ayon sa aking sinabi, base ito sa aking experience, sulit na sulit ang aking pag-aaral dito. Dahil noong nakaraang employer ko, tapos na ang aking kontrata sa kanila at nag-decide po akong maghanap ng ibang employer at saka ibang job offer. So, nag-install po ako ng Helper Place at may nakita po akong job offer doon na may napakalaking offer na, di ba offer na may above minimum na sahod ang kanilang nakalagay doon, about 6,000 Hong Kong dollars plus food allowance. So, 1,000 mahigit din yun. So, aabot ng 7,000 lahat ang aking makukuha kung sakali ako na matanggap nila. So, nag-try po ako guys. Dahil nga, wala po akong experience na mag-aalaga ng elderly, ay naisip ko na magamit ko ang aking mga certificates as a caregiver graduate dito sa Hong Kong. So, naglakas loob po ako. At dahil nung in-apply ko siya, nilagay ko sa aking description kasi nag-register po ako sa Helper Place. Ganun po ang gagawin ninyo guys ha. Maganda po, mabilis lang kayo makahanap ng employers dito pag mag-install kayo ng Helper Place. Ang mga nagtatanong din sa akin kung legit ba yan, yes po, legit na legit. Sa mga malapit nang matapos ang kanilang kontrata, install po kayo. So, balik tayo sa about sa caregiver. Nag-try po ako na mag-apply or applyan yung caregiver na job offer at nag-reply naman sa akin ang employer, yung naghahanap ng helper. So, nakipag-meet up siya sa akin dito lang sa Starbucks, dito sa Elements, Kowloon Station. So, pinuntahan ko talaga yun guys. Lakas loob po akong nakipag-meet up sa employer at in-interview niya ako. Dala-dala ko po yung aking mga certificates dahil nga matagal na ako nagtatrabaho dito sa Hong Kong at nung nabasa ko ang kanyang mga description kung ano yung mga kailangan nila, merong mag-aalaga ng matanda, yun ang pinaka-focus. Tapos nagka-car wash din ako, yun yung kanyang hinahanap din, nagluluto. So nakita ko ang qualifications ng kanyang offer. At yun guys, alam ko naman sa sarili ko na kayang-kaya ko yun, pero ang isa lang ang problema ko dahil nga wala akong experience sa pag-aalaga ng mga matanda. Dahil na makipagkita ako or magpa-interview ako sa employer na yun, dinala ko na lahat ang aking mga certificates. At nung in-interview ako, tinanong nila ako about sa aking mga experience and about sa pag-aalaga ng matanda. Sinabi ko talaga, be honest lang talaga kayo guys. Huwag po kayong magsabi na may experience po kayo kahit na wala dahil mahihirapan talaga kayo kasi ang employers kapag mag-interview yan sila, talagang sasalain ka talaga nila kung ano yung nasa isip nila na itanong, talagang itatanong talaga yan sa inyo on the spot. Yan, harap na harap talaga, face to face talaga kayo tatanong talaga yan sa inyo. At mas nakakatakot yun guys kaysa sa video call. Mas nakakakaba, nakakanervyos dahil anytime, kahit ano-ano lang talaga ang itatanong sa inyo. So, nung tinanong niya akong may experience ako sa pag-aalaga ng matanda at saka may sakit pa talaga. Meron kasing sakit ng aking inalagaan ngayon. So, ang sabi ko, wala po akong experience sa pag-aalaga ng matanda, pero po nag-aral po ako dito sa Hong Kong mismo ng caregiver at ito po ang aking mga certificates. Pinakita ko po yung mga transcript of records ko, yung mga certificates ko sa mga first aid, lahat-lahat ng certificate nung nag-aral ako dito guys, pinakita ko sa kanila at yung mga napag-aralan ko, sabi ko wala man akong experience pero may training po ako at yung pag-aalaga ng matanda ay parang nag-aalaga lang din ng bata. So,
Parang ganun lang din yun guys, kasi ang mga matanda kasi, lalo na itong inalagaan ko, is nag-isip bata na rin siya kasi may sakit siyang dementia. So, na-explain ko naman ng maayos at naniwala naman ang aking employer na ngayon ay siya na talaga ang aking employer. So, hindi po nasayang ang aking pag-aral ng caregiver dahil kung tutuusin, lahat ng mga napag-aralan ko dito as caregiver ay maa-apply ko sa aking alaga dahil may sakit siya at natatakel naman din yan doon kung ano yung pinag-aralan. Sinabi ko naman sa aking employer na kahit wala akong experience sa pag-aalaga ng mga matanda, lalo na sa may sakit, ay mai-apply ko naman yung napag-aaralan ko dito sa Hong Kong. So, na-convince ko naman yung employer na nag-interview sa akin at good news po guys, siya po ang aking employer ngayon. Hindi naman ako nahirapan sa pag-aalaga ng mga tanda dahil nga mayroon akong idea kung paano mag-alaga ng mga may sakit, lalo na yung matanda. Kaya guys, wag po ninyong panghinayangan. Kung gusto ninyo, kung may time kayo, may budget kayo, mag-aral po kayo ng caregiving course dito sa Hong Kong dahil okay po, sulit na sulit for me dahil nagamit ko talaga ang aking pag-aaral dito sa Hong Kong. At hindi lang matanda ang inyong aalagaan dahil sa pag-aaral ng caregiver, meron din namang pangbata. So kung saan po kayo comfortable, saan po kayo gustong mag-apply, pangbata ba yan o pangmatanda, basta kung meron kayong chance, mag-aral po kayo guys dahil hindi lang natin yan magamit sa paghahanap ng trabaho, magamit din natin yan one day kung ating mga magulang dahil nga matanda na sila, pwede rin tayong mag-aalaga. Lahat-lahat po guys, yung mga first aid natin na kailangan, meron na tayong idea kung ano or paano gamitin yun. So, in case of emergency. Kaya, ayun, ang pinaka-point dito, kung ang sulit ba talaga ang aking pag-aaral, ay for me, ulitin ko, sulit na sulit at dahil sa hindi lang sulit malaki po ang sahod na inoffer sa akin, which is hindi ko nakuha yan nung una kahit na gaano ako katagal dito dahil ang pinirmahan kong kontrata na sa mga nakaraan kong employer ay minimum lang talaga. Sa ngayon, ang aking sahod ay above minimum na siya. Umaabot siya na 7,000 Hong Kong dollars dahil po nasali ang aking food allowance. So, ang pinaka-salary talaga na inoffer sa akin ay 6,000 Hong Kong dollars. Sinali na lang ang aking food allowance kaya naging 7,000 Hong Kong dollars lahat. So, guys, sana may natutunan kayo sa video ito. Sa mga nagbabalak na mag-aral ng caregiver, nasa inyo po yan. At magagamit talaga natin yan. For me, sulit na sulit. Thank you for watching. Bye!